lungkot ang nangyayari dahil Pilipino at Pilipino ang nagkakasakitan, lakasan nyo ang loob nyo at patuloy kayong magdasal. Yeah, we will join. Inuudyok rin, no? Parang nagkakapi ko na nung second day dahil saan ka ba naman nakakita itong batang pulis na nag-spray sa isang may edad na talagang treacherous, nakatalikod, inisprayan. Yaan ang uri ng ating serve to protect. Yaan ang uri ng ating kapulisyan. Dalawang bagay. Nananawagan ako dun sa mga retired generals. Tumulong na ho kayo. Nakikita niyo ho ang nangyayari. Hindi ho kaya ng mga taong simbahan ang ginagawa ni Torre. Tulungan niyo sila. Yeah. Nananawagan rin ako sa mga may tamang isip na mga pulis na kasama dyan. Do not follow unlawful orders. Kung hindi nyo na kaya, lumabas na ho kayo. Namomonitor ko kayo at I was with some Filipino friends and we were so alarmed of what was happening. And I came back just today and I noticed it's still there. Patuloy yung impunity na ginagawa. Professor Malotikia, ma'am, si Ka Eric po ito, welcome back. And maraming salamat for being ready always to be part of SMNI family. Pamilya po ng SMNI at ng taong bayan ang pagtrato po namin sa inyo. Ma'am, the scandalous display, naked display, na walang pag-aalangan na makita sa buong daigdig ang kagaspangan at paglapastangan ng gobyerno laban sa kanyang mamamayan, yung state terrorism is very, very much defined in what has happened or what has transpired in the last 3 days sa loob ng Kingdom of Jesus Christ at sa paligid ng Davao. Ito ngayon po ang nagde-define kung gaano kabulok ang pagbilis ng bulusok ng kawalan ng katarungan at hindi maayos na pamumuno ng gobyerno ni Marcos, because the PNP right now seems to be converted as an instrument of total state oppression against the civilians and people who are not armed, are not part of the warrant of arrest target, and yet they become the direct hit of brutality never seen before after martial law ng tatay niya. Ay hindi natin nakikita ang ganitong panggagahasa sa kalayaan at karapatan ng mamamayan. Your take on this, Professor Malotikia. Thank you, Ka Eric. No? Unang-una, tama yung sinabi mo Kasi pag titingnan mo ang ginagawang pagsasalita o kilos ng mga KOJC, makikita mo hindi siya yung rallyista. Hindi siya yung makikipag-away, hindi siya yung armado. Hindi nagmumura. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit may truncheon, may barrel, may shield. May teargas. Kasi pumapasok. May teargas. May teargas. Lalo na yung teargas na yan. At saka yung maingay. LRAD, ma'am. LRAD. Long range audio device. LRAD. So ang akin, hindi ninyo kilala ang KOJC. Hindi nyo kilala ang pinapasukan yung lugar. Una, religious organization ang KOJC. So dapat itong si Torre, at hindi ko siya tatawaging yung estrella niya kasi hindi karapat-dapat ang kanyang kilos na ginagawa dito. Nakita nyo, nagdadasal lang, tumataas, tinataas ang kamay at nagsasalita. I mean, itirgas mo. Ako nga, nasabi ko doon sa isa kong kaibigan, sabihan nyo na kailangan dyan basang bimpo at saka may kalamansi. True. Diba, Kaka Eric? Yeah, correct. Pero makikita mo, hindi sila kabisado doon sa rallyista na pamumuhay. Kaya, ako'y nalulungkot sa nangyari kasi hindi dapat umabot sa ganon. Kung yang si Torre ay ginagamit niya ang wastong isip. Una, bakit mo aalsin ang mga tao na may-ari noong simbahan, kongregasyon nito?
Ikaw ba, pag pumasok ka sa Jesus is Lord, pag pumasok ka sa Seventh-day Adventist, pag pumasok ka sa iglesia, at nalaman ko na yung si Torre ay isang iglesia, gagawin mo ba ito? 'Di ba? Parang ikaw na ang nag-trespass, ikaw pa ang may ugali na saktan ang kongregasyon. So hindi ko maintindihan kung bakit patuloy, parang 72 hours na yata Yes, na ma'am. Tama po kayo. patuloy na 55 paghahanap. hours na po. 55 hours. Anong 55. anong hinahanap? At saka parating yung ang procedure ready to invade at any moment. Sa akin, dun sa mga hindi probably religious, hindi nyo maiintindihan bakit iiyakan ang natrampol na Bermuda grass, ang halaman, kasi huyaan. Ginawa nila. Sila mismo ang ayos ng lugar na yan. So kailangan nating respetuhin, no? Kahit dun sa pagsugod ng mga grupo ni Torre, iniipit ang mga kababaihan. Anong dala-dala ng mga yon? Pito at saka pananampalataya. So, hindi ko maintindihan, inuudyok rin, no? Parang nagkakape ko na nung second day, dahil saan ka ba naman nakakita itong batang pulis na nag-spray sa isang may edad na talagang treacherous, nakatalikod, inisprayan. Yaan ang uri ng ating serve to protect. Yaan ang uri ng ating kapulisyan. Alam mo, dito sa nakikita natin na 3 araw, nakikita natin ang ayaw nating pulis. Akala ko nagbago na ang pulis. Nung ako'y nasa gobyerno, katulong pa ako dyan sa modernization ng PNP, kung paano mapapaayos both the salary, the standards, at saka yung recruitment. Pero ano nangyari? Kita mo yan, no? Biglang talikod. Tapos walang bisor niya ang nagsabing mali ang ginawa mo. Correct. 'Di ba? Parang yung ano yung tama, ano yung mali, talagang nag-cross na wala silang pakialam kung ano ang sasabihin dahil nautusan, pupunta sila diyan. Imaginein mo ang Malacanang. Naalala niyo yung panahon ni PRRD na pinatawag niya ang pulis, gabi na yon, umihi sa mga puno, yung old acacia trees ng Malacanang. Anong sinabi ni PRRD? Di ba pinagalitan? Yeah. At sinabi niya, kayo ba ang uri ng pulis? Alam niyong may CR, hindi kayo dun sa CR. I mean, it shows the basic problem with the PNP. Kaya nung itong habang ako'y nasa labas ng bansa, may mga kausap ako mga kasuranduhan at ang retired generals at sinasabi na dapat daw after nito i-abolish ang PNP. Kung ganyan ho ang uri ng PNP natin at tayo ang nagpapasweldo at kaya nilang manlaban sa mga taong walang kalaban-laban, may mali talaga ho itong ating PNP structure. Correct. Nakakalungkot dahil ang laki na ng budget at ang laki na ng reforms na ginagawa, pero ito, they're at their worst level. Yes, ma'am. You're correct, ma'am, no? I-summarize ko lang, Ma'am Malu, no? Napakaganda ng punto ninyo. The brutality and scandalous use of excessive brute force of the state forces like the Philippine National Police is unjustified. At sabi po ninyo, ito po'y hindi mo nasaksihan saan mang rehimen na nakaraan kasi hindi naman ganito ang Marcos senior government kahit may nakalantad na martial law. Di ba po, ma'am? Hindi tayo nakaranas na nilusob o pinalusob ni Marcos Sr. ang mga konbento, mga seminaryo, simbahan. Never natin nakita yon. Pero alam natin at alam din ni Marcos Sr. ng gobyerno niya na nagkakanlong ng mga rebelde ang simbahan. I know that for a fact kasi bahagi kami. Yung mga seminaryo, Frank, ginagamit namin yan na sanktuaryo at taguan. Pero never pinalusob ni Marcos at the height of martial law. Ma'am Malu, ito po ang isang tanong namin sa inyo. 2 na po ang namatay related to incidents of assault and illegal na pag-atake ng pulis. Ang isa na saksihan ko pa po at ni Atty. Torrio na bang nire-revive. Ang isa po namatay consequently a day after dahil po sa tension and stress. Diyan lang din sa compound, sa paligid. At ang immediate na nakuha kong data ay 22 po
ang tinamaan ng tear gas-related injury sa kanilang respiration system. Meaning, nag-hyperventilate, nag-collapse. At maliban dito sa mga injuries na ito, na tinatanggi pa ni Tory na yan daw ay hindi nila kagagawan ang mga tear gas, iwan ko ma'am kung saan siya kumuha ng sakit ng pandemya, ng magasik yata ma'am ng pandemya ng kasinungalingan sa buong daigdig. Nahigop yata ni Tory, ni Marbil at ni Abalos at ni Marcos ang kasinungalingan, kaya walang gamot ang pandemya ng pagiging sinungaling nila. Mama, isa pa, mama, nginungod-ngod, ginagapos ang mga nag-o-observe na mga young people and missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ because sinusundan nila ang naggagalugad illegal search Iba kataniman nga ng granada, bala, droga o iba pa. Habang nagsusumusunod, ayan ma'am, hinuhuli, ginungod-ngod at ang malala, nakita ng camera footage ma'am, Professor Malo, tinaniman ng kontrabando na kutsilyo para i-justify ang illegal arrest. Ito ma'am ay lantarang nagaganap, fed in live stream, nakikita sa buong mundo, sa paligid, sa buong Pilipinas, and yet there is no sense of remorse, guilt, or adjustment na ayusin ang nagaganap ng ito. And for the last 3 days almost, walang boses na marinig sa nag-aarian sa Malacanang na si Marcos Jr. Why is this? Ito yung gusto nating clarify yan. Yung malinaw na paglalagay nila ng yung mga bato. Tsaka kutsilyo. Ayun yung nakita natin na nilagay nila sa bulsa ng kasama natin. Ginagawa nila ng story, nilagyan nila ng kutsilyo, nilagyan nila ng bato. Para ma-aresto nila. Oo, para siguro ayun na maging kasangkapan para sumikla, banggulo, para meron silang dahilan para manakit. Panakit. At ito ma'am ay hindi lang isang beses, no? Lantaran at malawakang pananakit. Panggigipit, pati ang attempt na putulin ng supply ng kuryente at supply ng tubig at gutumin ang mga tao sa loob. At huwag papasukin ng mga gamot or sino mga leaders na kailangan, pati abogado, ay kinokontrol at under siege and seizure ngayon ang buong private compound. This is total madness, Professor Malotikia. Your reaction to this total madness of the Marcos government in converting the police right now as state terror forces against the very civilian population na dapat protektahan ng mga pulis. Ka-Eric, tatlong bagay. Una, yung holiday. Tingin ko yung pag-move ng 21 to 23, declaring 23, is premeditated. Premeditated in the sense na meron pala silang gagawin ganyan. Yes. In a holiday, sarado ang korte. So, diba naalala nyo yung unang sabi niyang si Torre, tama na yung pagrereklamo, doon ka na lang sa korte. Paano ka pupunta sa korte na ganyan? Pangalawa, ang pagpa-plant ng evidence, alam mo, panahon 70s pa yan. So hindi ko maintindihan, hindi ko sila nag-improve ng kanilang skills. And with the technology these days, I mean, ang dali mong itapon internationally at makita ng lahat na nangyayari. So, at pangatlo, ako'y nagtataka, meron tayong Pangulo, meron tayong kalihim ng local government. Hindi ko maintindihan itong ginagawa right before your eyes. These are all crimes. Hindi ka gagalaw. Wala kang sasabihin at sasabihin mo lang, katulad nung sinabi ni Abalos, no? Na they are serving a warrant. My goodness, you serve a warrant for 3 days continuous and you do all these things? Is that the proper way of serving a warrant? Hindi ko maintindihan kay Secretary Abalos. Lawyer pa naman siya. Yeah. No? Ay, Presidente, hindi ko rin maintindihan na kapag-issue ka ng message on National Heroes Day. Nag-issue siya ng message kaninang umaga. Yeah. Yes. Wala ka masasabi dito sa nangyayari. Di ba nakakaiyak at nakakagalaite? Kasi kung ikaw ay nasa ibang bayan at nakita mo yan, parang gusto mong lumipad ka agad at sabihin na, ano nangyayari sa bayan ko? Pero mo yung message niya ka, Erica, he was talking, doon mo makikita yung greatest disconnect ng Pangulong ko, no? Ang message niya, freedom and liberties. Wow. Ang message
message niya, courage and patriotism. Ha? Ang message niya, revitalize and have a united nation. Pag-declamation How can point. you even issue yung mga kaibigan ko sa PCO? Seriously? Gagawa kayo ng message sa National Heroes Day na ganyan? And calling para bagong Pilipinas? Hindi ko yun maintindihan. Siguro, mahina ang isip ko kaya hindi ko maintindihan dahil ilang beses kong iniisip at pilit intindihin bakit ginaganito ang KOJC. May kasalanan ba si Pastor Kibuloy? Convicted na ba siya? Hindi ba nasa legal process yon? At ang lahat ng tao may karapatan to exhaust all legal remedies. Exactly. Correct. Hindi ko yung maiintindihan kahit na sabihin mo na akong pinakamahina na isip. Pilit kong intindihin dahil na-elect ka bilang Pangulo. Pilit kong intindihin bakit hindi ka gumagalaw. Pilit kong intindihin na nangyayari ang krimen sa mata. Nakikita nyo. Bakit wala kayong pagkalinga, pagtugon sa sitwasyon? Hindi ba yan ay isang leader na galit sa bayan mo? Kaya ako bumabalik ako, nung naalis sila sa Pilipinas, ano kaya ang psychological framework ni Bongbong Marcos? The fact Di ba, ang sinabi, na manalo at magkakaroon ng redemption? Since day one, nagkaroon ba tayo ng redemption? Wala. Redemption ng pangalan niya? Wala. So ako, bumabalik ako dun sa thesis ko. Buminabalkan niya ang bayan dahil sa ginawa sa kanila 36 years ago. Pwede. Nakita mo ang korupsyon, ang gutom sa kapangyarihan at pera. Di ba? Correct. Ito ba yung susukli mo sa bayan na binigyan ka ng pangalawang pagkakataon? Di ba? Nakakapanghinayang dahil ang pang-apat, ka-Eric, Go ahead, ma'am. ang sense ko dito, tinitingnan nila kung paano ang Duterte gagalaw. Kung gumalaw ang Duterte at pumunta dyan, hindi ba magde-declare sila ng martial law sa Davao? Pwede. That can be possible. Diba? That can be possible. They are all the elements of a declaration for martial law is there in Davao. Anong gusto nyong gawin? Sinusubukan nyo ang tao? Pagkatapos kayo rin na matatakot. Kunyari dyan sa highway na yan. Nabalitaan ko na may mga gustong pumunta dyan pero sinarado ang both sides. Yes, ma'am. Balita ko rin, merong mga checkpoints na tinatayo dahil sa nangyari dyan sa KOJC. Tapos sasabihin sa isang balita na talagang may destabilization, ay sino ho ang nagsimula niyan? Kung kayo'y nagre-render ng tamang trabaho, tamang pag-iisip, pagkalinga sa bayan, wala ho tayong pag-uusapan na destabilization. Ay, kayo ho ang nagde-destabilize ng sarili niyong estado. Tama po kayo. Diba? Kaya ako, nagugulat ako kasi ang daming text kong natanggap eh. Sabi ko, abay, kala ko'y bakasyon. Anong nangyayari? So, ako ang sense ko premeditated. Planuhan. At talagang, oo. Kasi kung hanggang mamaya, wala silang makita. Bukas, balik tayo sa trabaho. At yung kanilang binabastos na institusyon, religious and academic institution. Ang academic institution hindi ginugurgur. 'Di ba? Kasi yan ang ating institusyon para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Biro mo yung atakihin mo yang pumunta ka dyan sa institution, kaya ako nagugulat eh. Sabi ng mga kasamahan ko nung ako'y nagbabakasyon, mabuti pa daw na hindi na ako nagbakasyon dahil panay ang tingin ko dito sa inyong coverage. At natutuwa ako, may isang page na tiningnan kami, umabot ng 5 million ha. Wow. Thank you. Kaya sabi ko, wow. Sabi ko, at
natutuwa ako yung investment ng Maisog Rally sa abroad. Yes, ang galing. Nagbibigo, no? Makikita mo na kung ang tao nasadlak na at nasawa na sa pambababoy sa kanya, ang tao ang tatayo. Correct. Hindi natin kailangan ng militar. Although, alam mo, sila ang protector. Natutuwa ako sa mga retired officers. Oo, generals. And officers. Because they are there. They were there from day one. At hanggang ngayon, nag-uusap sila, anong magagawa natin? Natutuwa ako na may mga ilang simbahan of various faith ang nag-uusap-usap. Kasi kung gagawin ito sa inyo, hindi ba dapat ma-alarm kayo? Kasi may example na sila. Yes. At I call on Mr. Torre. Hindi ko maintindihan kung anong utak meron ka, kung anong puso meron ka, kung anong kaluluwa meron ka. Dahil hindi tama ang inyong ginagawa. Ang service of a warrant should be done on, di ba, a certain time when you locate that person, hindi yung hahalug-hagun mo, pati lagayan ng sapatos. Para mo makita Pati imbornal. si pastor, pati imbornal. Naghihintay nga ako, kaya nung nanonood ako, sana pumasok ka ako. Hindi, sinara ka agad. Sinarado niya. At saka yung sinasabi niyang device niya, Yung yung heartbeat. device na yun ay available sa US. Apo. Yun ay pan-check sa prison. Mga prisoners. Pag tumatakas. Chine-check kung nasaan sila. Minomonitor kung nasaan sila. Biro mong intrusion at yung mga puti na kasama, seriously, this is our domestic affairs. Lantaran eh. It is not the business of the United States to interfere in our domestic affairs. Tama po. Kayo nga, pag pumasok sa inyo sa Estados Unidos, sa mga kalaban nyo, anong ginagawa nyo? Dahil kami, ang tingin nyo ay protectorate at inalaw kayo ng aming Pangulo na pumasok dyan sa EDCA at inalaw yung Afghanistan, ipapasok na lang kayo at babasta-bastahin nyo? Wag namang ganyan. Kasi, kaya ang ibang tao, hindi na naniniwala sa Estados Unidos eh. Yes. Kasi hindi talaga kaibigan ang trato. Para kang busapos, para kang basahan. Biro mong pumasok kayo dyan. Again, I also monitored yung inyong yung mga PNP na naka-US flag, Yes. Di ba yung Ay, pakita desecration ng namin yan maya-maya, uniform? mama, sa footage, no? Oo, desecration yun ng uniform. Kasi meron Yun, yung batas. O yan. Biro mo yan, ano siya? Pilipino o dayuhan? Yun nga, ma'am, kasi mapaglapitan ito, pag tinatanong sila, umiiwas, tapos pinapari nila. So, nag-question na ngayon ng taong bayan through SMNI report na kung mayroon mga foreign troops deployed dito sa pag-assault, paglusob at pag-agaw ng compound illegally ng Kingdom of Jesus Christ at pati na po, ma'am, sa presensya ng mga Amerikanong, mga klarong-klarong agents ng American government. Professor Malo, i-turn over muna kita kay Brother Franco para sa kanyang interaction. Yes, sa akin lang, Prof, nakita naman po natin, kapansin-pansin po ang ginagawa ng administrasyon ngayon, yung mga taong tumulong po sa kanya, maliban kay Pastor, sa kanyang kampanya, at also sa ating Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte. Di ho ba, kung hindi ako nagkakamali, pumunta rin po si Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani, ang nagpalibing po sa kanyang ama ay ating former president. Hindi mo na nagpasalamat. Na tila kabaliktaran po ang isinukli ni Marcos Jr. sa kabaitang ginawa sa kanya ng ating former president. At gusto ko lang din idagdag, pati sa hanay ng kapulisan kung paano binigyan ng dangal ni PRRD ang bawat kapulisan sa ating bansa, ang Armed Forces of the Philippines, ang isinukli ni Bongbong Marcos ay ang mga PNP na pumapatay at nanghaharas ng mga inosenteng sibilyan na mga manggagawa po ng simbahan. Prof. Alam mo, ako sa tingin ko, ang tinulungan ng taong bayan, ang tinulungan ni Pastor, ang tinulungan
ni Vice President Sara Duterte, wala siyang tinitingnan ng utang na loob. Hindi niya yan karakter. Babalik uli ako dun sa thesis ko. Itong taong ito, nahalal siya, ginawa niya lahat ng paraan para mahalal. Para mabalikan tayong mga Pilipino. Yaang pagsiservisyo, isang bagay yan. Ang pamumuno, isang bagay yan. Ang korupsyon at smuggling, isang bagay yan. Ang pagtanaw, wag na ng utang na loob. Pero yung pagrespeto mo sa mga taong tumulong sa'yo, wala yan sa kanya. Kasi kung may kahulugan yan, nagsalita na siya. At itinigil niya ito. Kasi nagkakasakitan na ang mga tao. Anong klaseng leader? Yung manonood ka, magpapadala ka ng statement. Ay, Professor Malo, ma'am? Ng statement. Ma'am? Ako, Eric, simple lang eh. Hindi niya mahal ang Pilipino, hindi niya mahal ang Pilipinas. Kung kaya niyang gawin ito, Mr. Marcos, kung gawin ito, baka yung sinasabi ko nga bumabawi siya sa ginawa ng bayan nung napaalis sila. Yun lang ang dahilan. Kasi ang normal na tao, lalabas at sasabihin, itigil nyo na yan. Lalabas at sasabihin, tama na. Diba? Ang normal na tao, sasabihin, recall the contingent. Correct. Stop it. Stop it. That's a normal behavior. A leader has to act. This is a crisis. Imagine your leader is quiet and your CHR, ano pa yung isang kuan? Meron CHR, CSILG, ang mga statement nila. This is a legal, serving the warrant is a legal process. Yes, I agree. But look at what happened. It is a legal process. But look what happened. This is very immoral. Hindi na tayo mag-uusap ng rights eh. Morality na lang eh. 'Di ba? Ikaw ba? At kanina, sasabihin ko na rin dito, kanina may isang broadsheet na nagsabi, ngayon ang mga Duterte nagtatawag ng tulong. Ngayon ang mga Duterte alam ang human rights. Grabe. Seriously, Philippine Star? Kung may nakikita kang commission of a crime, naiisip mo pa Si Duterte. yung dati? Kasi ang sabi nila, 6 years ka na ganyan, yung killing, mass murder, may ganun pa sila. Wow. Ako ang sinasabi ko lang, tingnan natin yung nangyayari ngayon. Huwag na nating i-compare kung ano nangyari noon. May paukulang panahon yon. Pero itong nangyayari, right before our eyes, our collective eyes, you see these crimes being perpetuated, and you will, turn your head and, won't matter? Para namang mali yun. Hindi ho yun ang pagiging Pilipino. Ang pagiging Pilipino na andyan at tumutulong sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa ganitong panahon. Correct. Prof. Hindi siguro matatandaan yung masasayang panahon, yung mga naitulong, wag na yon. Pero itong panahon na ito, kailangan ng Pilipino tingnan ang nangyayari sa atin. Well, I guess, karamihan yung mga sinabi mo, takot. That's one. Kasi nakita nila naman kung paano gumamit itong administrasyon na ito ng kapangyarihan. Pangalawa, lalo na dun sa media, may mga pag-aari na mga oligarchs niyan, na naipit, natapakan ng dating administrasyon ni Presidente Duterte. So bumabawi. No, nakakalungkot na alam mo nagsisimula yan sa puno eh. Kung nung siya'y naupo at nanalo bilang pangulo, naayos sana yan, hindi nagkaganito. Pero anong ginawa nila? Ginawa nila na patahimikin ang media. Kung hindi, magiging SMNI kayo. Bigyan ng mga proyekto ang mga may-ari ng media, yung mga oligarchs o plutocrats, at tatahimik ka. Kasi wala yan, ingay lang yan. Alam mo, nung isa kong naging ka-text, isang
kilalang bangkero. Tinanong ko, kamusta? Kamusta na dyan? Balita ko nagkakagulo. Ang sagot sa akin, no, it's just noise. So, meron tayong sektor ng Pilipinas na negosyo ang gusto. At meron sektor ng Pilipinas na galit sa mga Duterte. At meron rin tayong sektor ng Pilipinas dahil kaalyado ka ng Duterte, ikaw ay pupulburin hanggang sa ikaw ay lumuhod at tumahimik. Correct. Hindi ho yan ang demokrasya. Ganyan nga eh. That is not what the United States democracy means. Kaya kung sinabing United States, para yung mga nakikinig, alam mo, ang demokrasya, pinagmamalaki. It's a Western-style democracy. Yeah. But what has the Western-style democracy done? Yes. No? Sa pa yun. So, babalik at babalik rin tayo sa bansa natin. Yung mga OFW, kaya they care about what is happening kasi magre-retiro rin yan dito sa atin. Yung mga kabataan na, na inipit at, linagay sa ground to contain them, yan ho ang kinabukasang Pilipino. Yung eksperyensya na nakikita natin diyan ay eksperyensya na papalagay sa DNA ng isang Pilipino. So, ito nangyayari sa atin, nakakalungkot. Alam mo ka, Eric, parang bumabalik lang naman ng mga pulis sa dekada 60. Oo. Parang dati gawain nila yan. Akala natin nag-graduate na, yung pala, babalik rin sila dun sa playbook na ganon. Pangalawa, sa tingin ko, may pinangakuan si Pangulo ng lugar na yan para makompleto ang theater of war ng Estados Unidos. Pwede. Kasi hindi mo maintindihan bakit kailangan pasukin yan. Alam mo, ang isa ko pang makakwento sa inyo, in all my career as a political campaigner, parating pinupuntahan ng national candidates yan. Dadaan bago sumakay sa airport, dadaan muna kay Pastor. Ang daming natulungan ni Pastor. Kita mo ngayon, wala kang narinig na politiko. Lahat yung nasa Senado, wala kang narinig. Lahat yan kay Pastor. At lumano at humingi ng tulong. Wala kang naririnig sa kanila ngayon. Ilan lang, ma'am. In fairness, ma'am, si Senator Robin, Senator Bato de la Rosa. Yeah. O yan. At least. Dahil kaalyado. Pero yung dating hindi kaibigan, etc., wala silang sinasabi. Nakakapagtaka ha, pag tiningnan mo yung order of succession, wala nagsasalita. Correct. Si Speaker, si Senate President, wala. Yeah. Gano'n pa ba kayong ka-disregard? Parehong lawyer yun ha. Yung isa, presidente pa ng constitutional, what is that? There's an organization for constitutional lawyers. Si Speaker, si Cheese, lawyer. Umurong ang mga dila. Wag na si Marcos at hindi yun lawyer at hindi wala rin graduate, siyang ma'am. Hindi na lawyer, diba? Hindi pa graduate. Kung sa dalawa, seriously, hindi kayo nagsasalita? Alam ko, dumaan kayo dyan. Yeah, correct. So, nakakalungkot dahil makikita mo ang politika sa Pilipinas very transactional. Tapos yung parating sabi-sabi nga ni Presidente Estrada, weather lang yan, bayaan mo, babaliktad rin yan. So sa pag-ikot ng mundo, sa susunod na kabanata, saan kayo pupulutin? Tama. Diba? Dahil ginatinto nyo ang isang religious organization. Diba? Isang religious organization at pumasok ka sa sagradong lugar. Pag pumunta ka sa Israel, pag pumunta ka dun sa Wailing Wall, pwede ka ba doon umihi? Pwede ka ba doon magdura? Babarilin ka doon, ma'am. At aaristuhin ka o kaya dudumugin ka ng mga faithfuls. Oo, di ba? Ikaw nga ang Katoliko, gumaganong ka eh. Nagdadasal ka, di ba? Nakikigaya ka doon sa mga Hudyo. Maglulagay ka ng papel doon sa wall, pagdadasalan mo. Respeto.
siguro yun ang mahalagang aral dito, yung faith, yung pananalig ng KOJC. Hinahangaan ko ho kayo. Yes. Ako'y Katoliko pero hindi ako, I'm not a practicing Catholic. Hinahangaan ko kayo. Yeah. Kasi biro mo, binabato na sila, trinatransyon, tinitirgas, tapos tataas ang kamay. Grabe. Yun ang sabi ko, doon ako naiiyak kasi parang ito yung faith nila. Ma'am? At maganda nakikita ng taong bayan. Ma'am, Ka Erico, ito ay galawan na limited ang time frame. Bakit? Kasi ang eleksyon sa Amerika ay sa November 6. So kailangan mong maisakatuparan lahat ito bago ng November 6. Kasi kung hindi mo yan na isakatuparan, walang pirmahan ng agreement, hindi na develop yung lugar, madaling mapabaliktad ng sino man mananalo. Ngayon, kung ang manalo ay Democrat, siyempre continuous yan. Kung ang manalo ay si Trump, yan ang medyo may problema sila. Una. Pangalawa, kailangan ring maisakatuparan lahat itong paggugulo kasi ayaw nilang maging campaign issue ito. Di ba sa October 1 to 8, magfa-file na ng Certificate of Candidacy. yes. So, paano yung slate ng administrasyon? Pagdating mo sa Mindanao at ito ang ginawa mong TV ad, di ba? Paano mananalo sa Mindanao at paano rin mabubuhat yan sa Visayas? Ang Luzon, sa tingin ko yan, nagmamatsyag. Sa tingin ko yan, lalabas. So, napakahirap mong gawin lahat yan kung hindi mo mapapasa ilalim ang KOJC properties. Bakit? Kasi may hangar siya. Di ba ang una nilang tiningnan yung hangar? Yes. That's the objective reason because yung hangar na yan can be the location for a drone center in the country. Pwede. Ideal talaga kasi may airport siya, may hangar na at ready to use ang compound dahil developed structures ito. Oo. So sa tingin ko yan ang rason apart from kasi kung wala kang commitment sa Amerika, hindi ka manggaganyan eh. 'Di ba? Tama. Kung may commitment ka sa Amerika at nakita naman natin kagabi yata nung dumating yung mga puti na kasama ng 'di ba nag-helicopter si Marbil. Pumunta, I mean, these things they do not happen by chance. It is planned. And we know how the operation works of the US. When they really want something, they will get it. Proof of the pudding is that we have 9 EDCA sites. Yes. Proof of the pudding is we are allowing Afghans for processing. Hindi ko naman maintindihan kung anong extraordinaryong processing skills meron ang Pilipinas para dito gawin, di ba? At ang sense ko dyan, yung mga Afghan na yan, dahil yan trained sa Afghanistan at mga tauhan nila, yan ang magmaman. So, magkakaroon ba ng gerang pandaydigan? Titingnan natin kung ano nangyayari sa theater of war nila sa Middle East. Ano ang theater of war nila dito sa Southeast Asia. So, critical yan kasi pag sumiklab ang gera, ang Amerika, matutuloy ang eleksyon. So maraming ifs and buts. But essentially, yung pagpasok natin sa isang kasunduan sa mga Amerikano, ito ang kinalabasan. So, Pinipilit nila ang kanilang policy. Nagdagdag pa sila ng mga policy. Bas-bas pa yung dumating sapat ng vaccine. Nagbaba ko after yung press call. At pinapalibutan yung mga KOJC missionaries. Umiikot na naman ngayon yung mga police dyan sa Jose Maria College at nais sila puntahan yung marami pang mga lugar dito sa tingin nila may pang-concept store at gusto nila na
talagang naniniwala sila na may bunker dito sa iba location si Pastor dito sa ating compound. At yun na yung mga plano nila na tutulan tayo ng kuryente, tutulan tayo ng tubig. Ito lahat ay kanilang nais gawin dahil gusto nila lahat ng mga nakatira dito sa compound ay umalis talaga. As in, invasion na po mga kababayan ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas, ng Philippine National Police dito po sa KOJ. Dahil nga nang sinabi niya Mr. Nori Canada, Red Sea moment ito ngayon na nangyayari ngayon. Sa lahat ng mga taga-kingdom of Jesus Christ. Alam ko lahat sila nakatutok sa SMA 2 days at kahit 24 hours na nire-report sa mga nangyayari. Pakiusap lang, nakikiusap kanina si Attorney Tario na sana mag-step up, mamagitan, tapos si Mayor Baste, ang sanggulan, mag-mention siya ng mga legal basis para gawin ito. Sana makaawa sa ating local government na nakamaawa na po yung mga natin dito. Ako. Yes, Ma'am Hannah. Hannah, pwede kami maka-interact with Professor Malotikia dyan sa actual ground situation that you're reporting right now sa SMNI. Miss Hannah, I'll give the time to Professor Malotikia to have some interactions and questions with you upang mas makita at maintindihan ng mamamayang Pilipino ang kalubha ng state terrorism o karahasan at brutalidad ng gobyerno ni Marcos sa instrumento ng kanyang mga pulis na ginamit niya bilang mga criminal elements na natagapagdahas ng mamamayan. Professor Malotikia, you can now interact with Miss Hannah Sancho. Hannah? Ma'am? Ma'am Hannah? Mukhang mahina. Signal niya, no? Medyo mahina signal, pero... Sige. Yes po, yes ma'am. Okay. Go ahead, Ma'am Malo. Nandiyan na si Miss Hannah. Balita ko may bagong contingent na padating dyan sa inyo. Ako lang ang payo ko sa inyo, lakasan nyo ang loob nyo. Nakakalungkot ang nangyayari dahil Pilipino at Pilipino ang nagkakasakitan. Lakasan nyo ang loob nyo at patuloy kayong magdasal. Yeah. We will join in prayer, Ma'am Malo. At taong bayan po ang magre-rescue sa inyo dyan, Miss Hannah. Mamamayang Pilipino po magpo-protect ngayon sa kapwa Pilipino, Ma'am Malo, because since last night dumadagsa na po at nagkakaroon na po ng mga partisipasyon ang mga city councilors, at least mga barangay captains at mga mamamayan sa paligid po ng Davao City na malapit sa Kingdom of Jesus Christ. And then ngayong araw po may mga sympathy and solidarity actions sa Philippine Consular Office sa Canada, sa New York, sa Embassy. Tuloy-tuloy po ang simpatya at pagbuhos ng condemnation at pagtutol ng mamamayang Pilipino. Sana nakikita po nila ang nangyayari po na karahasan ng Estado at gobyerno ni Marcos. Yes, Miss Hannah. Eric, Ay, sige ma'am. Sige, hold. dalawang bagay. Nananawagan ako dun sa mga retired generals. Tumulong na ho kayo. Nakikita nyo ho ang nangyayari. Hindi ho kaya ng mga taong simbahan ang ginagawa ni Torre. Tulungan nyo sila. Yeah. Nananawagan rin ako sa mga may tamang isip na mga pulis na kasama dyan. Do not follow unlawful orders. Kung hindi nyo na kaya, lumabas na ho kayo. Dapat. Isakbat nyo ang baril nyo, patalikod, aalsin ang mga bullets, at hindi naman ho kailangan nyo magpaalam sa inyong bisor. Ang kailangan nyo lang ho, igahalang ang lugar na yan. Parang katulad na rin ng paggalang nyo sa bahay nyo, sa misis nyo, sa mga anak nyo.